Revolutionary Army susugod na sa Merijoa ngayong nasa Egghead Island na itong 5 Gorosei. Sa recent chapter nga nabanggit ni Shaka na bigyan daw muna ni Vegapunk ng 10 minutes itong mga tao para makapagprepara sa ibubunyag nilang katotohanan patungkol sa mundo. At itong 10 minutes nga na to ang hudyat ng pagtawag ni Gorosei Saturn sa iba pa niyang mga kasamahang Gorosei. Kung in real time nga obviously na mabilis lang ang 10 minutes. Pero sa aksyon nga na nagaganap sa mundo ng One Piece napakahaba ng 10 minuto na to. Ang best example nga dito sa nangyaring Wano Arc. Nung time nga na pabagsak na itong Onigashima, sinabi nga ng narrator na meron na lang natitirang 5 minuto itong sila Luffy para matalo itong si Kaido. At it turns out na itong 5 minuto nga na to tumagal pa ng 21 chapters. Kaya naman itong 10 minuto nga na ibinigay ni Shaka marami pang pwedeng mangyari. Ang isa na nga dyan itong pagtawag ni Gorosei Saturn sa 4 pang Gorosei. Itong appearance nga ng mga Black Circle Stars na nakita natin interested nga akong makita ito ng malapitan. Dahil yung ipinakita ngang Black Circle Star kay Gorosei Saturn may number, which is number 5. At coincidentally nga sa pangalan ng mga Gorosei itong planetang Saturn nga ang pinakamalayo sa Earth. O ito yung number 5 sa kanila. Meaning ba neto may number din itong mga Black Circle Stars ng iba pang mga Gorosei? Itong number kaya na to yung rankings nila kung sino ang pinakamalalakas sa kanila? Dahil kung ganito nga yung sitwasyon yung magiging number 1 o yung pinakamalakas sa kanila itong may espadang Gorosei or si Gorosei Naso Juro. Since yung pangalan nga niya na Venus ang pinakamalapit sa Earth, ang magiging ikalawang pinakamalakas naman itong si Gorosei Mars. Since yung Mars nga ang ikalawang pinakamalapit sa Earth, ang sumunod naman si Gorosei Mercury at ang ikaapat itong si Gorosei Jupiter. Kung ganito nga yung magiging rankings nila hindi na ako magtataka kung bakit si Saturn ang pinakamahina sa kanila. Dahil nakita naman natin na hindi naman talaga panglabanan itong si Saturn. Bagos isa nga lang siyang scientist. Nabanggit nga niya mismo na siya nga daw ang may kagagawan ng pag-eeksperimento kay Genie. Kaya ito nagkaroon ng Sapphire Skill Disease. So it makes sense na dahil sa isa naman talaga siyang scientist, mahina nga siya sa pakikipaglaban. Mabalik nga sa mga Black Circle Stars kung mapapansin nyo guys kung napanood nyo nga yung recent movie na One Piece Film Red, may pagkasimilar nga o hawig yung pagsamon sa Demon King na si Tot Musica sa mga Black Circle Stars na to. Similar nga na may Black Aura at Black Lightning tayong nakita. Ito kaya yung foreshadowing ni Oda sa mga Black Circle Stars na to? At speaking of Film Red, yung ginamit nga na Dendenmushi Snail ni Vegapunk para mapalabas niya itong message niya sa buong mundo, very similar din sa ginamit ni Yuta sa Film Red para naman maipalabas niya itong concert niya sa mundo. Naka-indicate nga rin ito sa One Piece Volume 4 Billion na indeed galing nga sa SSG Group o kay Dr. Vegapunk itong ginamit na Dendenmushi Snail ni Yuta. At dahil sa napag-uusapan na rin natin itong si Vegapunk, malinaw nga na in-indicate sa last chapter yung pag-turn into straight line ng heartbeat niya na obviously indikasyon ng pagkamatay niya. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit kaya sa scene kung saan nakita natin itong sila Nami at Usopp, bakit wala man lang reaksyon itong si Edison? Di ba iisa lang ang utak ng mga satellites ni Vegapunk dahil sa Punk Records? Wala ba siyang idea na itong napapanood niyang message ngayon ni Vegapunk matitrigger lang ito once na mamatay na siya? Bakit hindi man lang siya na-alarma na patay na si Vegapunk? Same as Atlas na nakita nating hindi nag-aalala kay Vegapunk nung time na iniwan nila ito. So bakit kaya wala silang pakialam? Dahil ba sa kasama ito sa plano nila? Since interestingly nga in chapter 1075 nung time na iniikot ng Straw Hat Pirates itong Labo Pace, may napansin nga itong grupo nila Chopper at Robin na room na puno ng mga organoids.
So possible na kung ano man ang nawalang organ kay Vegapunk kaya nila itong mapalitan. Mabalik nga tayo sa word na plano kung maaalala nyo guys during chapter 1064 nga nakita natin kinontak ni Shaka si Dragon. Sinabi nga niya na malapit na daw siyang mamatay, which is hindi nga ito ikinatuwa ni Dragon. Bale yung buong pag-uusap nga na to nila Shaka at Dragon hindi ipinakita ni Oda. So possible kaya na may plano itong dalawa na to? Ilulur kaya ni Vegapunk itong mga Gorosei para masugod na ng Revolutionary Army itong Merijoa? Dahil marami nga ang nagsasabi na ngayong nasa Egghead Island na daw itong 5 Gorosei wala nang dedepensa pa sa Merijoa. Meaning malaya na daw na makakasugod dito itong Blackbeard Pirates, since gusto nga ni Blackbeard na maging hari ng mundo. Pero kung iisipin nga natin napakalayo ng lokasyon ng Blackbeard Pirates. Nasa New World nga sila. Unlike sa Revolutionary Army, kung sila nga ang susugod sa Merijoa, mas mataas nga ang tsansa. Since sobrang lapit nga lang ng Kambaka Kingdom sa Red Line, 'di ba? Anyway, idea lang naman 'yan. At hindi ko sinasabing 'yan talaga ang mangyayari. Sa part naman ng nabanggit ng Gorosei na may blonde na buhok, na ang hinala nga daw niya kung saan ang gagaling ang signal sa Labo Face, most likely nga na dinadivert na naman tayo ni Oda sa maling direksyon. Since kilala naman natin si Vegapunk, siya nga ang pinakamatalinong tao sa mundo. Kaya naman kung may i-reveal nga siya patungkol sa ikakasira ng world government, sa tingin nyo ba na ilalagay niya lang ito sa isang obvious na lugar? Syempre hindi. Malamang sa iba nga niya inilagay itong signal na pinanggagalingan ng broadcasting na to. Though wala nga rin ako makitang clue kung saan ba ito inilagay ni Vegapunk, ang hula ko nga dito nasa mismong ancient robot ito o nasa loob niya. Dahil coincidentally nga sa recent episode muli nating nakita itong ancient robot. So sakto nga itong episode na to para sa latest chapter. Ito kaya yung clue na dito inilagay ni Vegapunk yung signal para sa mensahe niya? Ito kayang scene kung saan kakalabas pa lang niya sa loob ng ancient robot, dito niya na pala itinago itong signal para sa mensahe niya sa mundo? Kumbaga yung idea nga dito yung pagkokonekta ni Oda kay Van Agur sa recent chapter at sa latest episode. Sa part naman ng ipinakitang parang telepathy powers na itong mga Gorosei, kung saan nakita nga natin silang nag-uusap sa isip lang nang wala man lang gamit na pangkomunikasyon, dito nga tayo mapapaisip kung talaga bang separated individually silang 5 or gaya kay Vegapunk na hinati niya yung sarili niya sa 6 na individual. Ganito rin kaya itong 5 Gorosei? Sila kaya yung 5 version ni Im-sama? Since nakita rin naman natin sa shadow silhouette nila sa chapter 1085 na parang iisa nga lang sila. Ito kaya yung foreshadowing na yon? Anyway, ayan na nga yung mga kaganapan sa chapter 1109 na hindi natin napag-usapan sa full chapter review natin. Ipapaalala ko lang na break nga ngayong linggo. So most likely next week na ulit magkakaroon ng panibagong chapter. Kung natripan nyo nga itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!